Alam mo ba na 29% sa mga Pilipino ay walang ipon o savings? What's up mga ka-parenting dyan? So guys, thank you for, again, welcome back and thank you for watching this video and also thank you for tuning into this channel. So kung ikaw ay hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na to, please type or click the subscribe button and the notification bell. And also, be one of our followers in our Facebook page, Positive Parenting Matters. So guys, for today's video, pag-uusapan natin yung mga simple steps. Paano ba sinisimulan yung para matupad yung ating financial goal, no? Paano ba tayo makapag-ipon? Yun, mga ganun pag-uusapan natin for today. So, alam nyo nakakalungkot na isipin na sadyang napakaliit pala ng percentage ng mga Pilipino na nag-iipon ng pera, no? Either sa bangko man yan o kaya sa alkansya, no? Masyadong maliit, 29% at ilang tayo sa Pilipinas, no? Ilang adults tayo sa Pilipinas. Let us say around 70 million or 80 million. Let's say ganun na lang, no? Ang dami nating mga dahilan kung bakit hindi tayo nakakapag-ipon ng pera, no? Isa na diyan ay dahil sa kakapusan. Lalo na sa panahon ngayon, no? Alam naman natin, inflation, ang taas ng mga bilihin, kapos pa yung ating sweldo, no? Ang ating kinikita medyo kulang, no? But you know what? Whatever is the reason, no? Kung malalim yung ating pagkakaintindi on the importance of having savings, ay walang balakid, no? Walang magiging balakid para tayo ay makapag-ipon, no? Alam nyo, ito si Diwata. Kilala nyo ba siya? Alam nyo, very inspiring itong mama na to. Sinusundan ko ito palagi sa social media. Ito, una ko tong nakita, nabugbog to eh. Suki ito ng bugbugan sa TV Patrol napanood ko to, no, sa mga news sa TV. Suki ito ng bugbugan at saka siya dati nakatira sila sa ilalim ng tulay. You know what? Anong ginawa niya? Dumiskarte, no? Dumiskarte, nag-ipon at ngayon sikat na sikat yung kanyang parisan, no? Diwata Paris Overload. Ang ano ko lang dito sa kanya is that I am so inspired by this guy na, 'di ba, parang kung titingnan mo yung kanyang kwento, yung noon, nung makita mo siya ng ilang taon nang nakakaraan, parang wala ng pag-asa to. Pero you know what? This guy talagang nagsumikap, no? Ibig sabihin, walang balakid. Walang dahilan para hindi tayo umasenso. Walang dahilan para hindi tayo makapag-ipon because this guy is an example na kaya at walang dahilan, no? Now, pag-usapan natin 4 na simple steps, no, na dapat nating gagawin o magagawa natin para matupad natin yung ating mga financial goals. Ang una ay kung kapos yung kinikita natin, no, mahirap siyempre mag-ipon kung kapos, no? Mahirap tayong makapag-ipon. Kailangan tayong makahanap ng diskarte para dagdagan yung kita, no? Kasi wala namang choice eh. Yung sweldo natin, kung ganun lang talaga ang kinikita natin, ay kahit mag-tumbling pa tayo ng mag-tumbling dyan, ay wala talaga tayong mahihita. Wala tayong magagawa. What we should do is to open ourselves to learn new things, no? Invest in educating yourself. Invest on investing new skill set, for example. So ako noon, naalala ko, way back in 2019, gusto ko at naghahanap ako ng racket kasi gusto ko madagdagan yung aking kita. Kasi ako ay sumali sa mga seminar about online jobs, no? Paano ba yung virtual assistant? At ang return sa akin noon, kumikita ako noon ng hindi bumababa sa 30,000 a month. Pangalawa naman is that you have to set your financial goal. So, pag sinasabi mong financial goal is that kailangan mag-set ka ng figure. Magkano ba ang target mong iipunin? So, hindi ka lang dapat mag-ipon ka lang, may alkansya ka, basta ipon ka lang ng ipon. Kasi ang problema kasi doon, wala kang direksyon, no? Wala kang compass, kumbaga. Ano bang pinag-iipunan mo? Ano bang goal mo? Ano bang objective? Ano bang purpose? So, kailangan kasi sa pag-iipon, kailangan meron kang focus. Kasi kung wala kang focus, mawawalan ka rin ng gana. Pangatlo is that you have to be specific of your financial goals. So, pag sinasabi mong specific, as I've said kanina, para saan ba? No? Kailangan isulat mo. Ako, sinusulat ko talaga yung aking financial goal. Isang halimbawa, guys, ipapakita ko ito sa inyo. Is ipon box. Ginagamit ko ito para mag-ipon at
Meron akong nakasulat dito para saan. Ito naman ay pinag-iipunan ko para makabili ako ng bagong cellphone, no, para sa gagamitin ko sa aking pagbablog. And we also have to remember or be reminded of ourselves na maliban doon sa mga desires natin, no, kailangan din nating unahin, pinakamahalagang uunahin natin sa ating ipon ay yung emergency fund. Kasi kaya tayo nagkakaroon ng problema financially when it comes na mayroong mangyayaring hindi ka nais-nais, may nagkasakit, o kaya naman tinamaan tayo ng mga natural disaster. Dahil nga sa wala tayong emergency fund, yung ating kinikita na magagamit sana natin pang araw-araw, yung budget natin sa pang araw-araw, pagkain, pambayad sa kuryente, renta, ay nadadivert, no? We divert it dun sa emergency na kailangan paggamitan. So, isang napakahalaga, if you want to start savings, is unahin mo yung emergency fund. And lastly, pang-apat is you have to set the purpose of your savings. So, you have to set your, ano bang pinaka-ultimate goal mo dun sa savings mo? Ano bang hugot mo? Bakit ka nag-iipon? No? Halimbawa, nag-iipon ako para makapag-invest ako para sa pagpapalago ng buhay ng aking pamilya. O kaya naman may mga nag-iipon dahil gusto nilang makapagpatayo ng bahay. Ayun. So you have to be clear and specific. And one thing that is very important in savings is that kailangan mong isulat, no? Kailangan meron kang tracking dun sa iyong savings. Halimbawa, in this itong ipon box na to, nata-track mo siya. Paano? Yun, mga nakita nitong mga maliliit na butas na to, mga bilog-bilog na puti. Chine-check yan, no? May mga i-check mo yan habang ikaw ay nag-iipon. So, kung magkano bang iniipon mo, merong mga, pwede mong i-track siya kung magkano na yung iniipon mo. So, kung ikaw ay may reaksyon o opinion, please type in the comment section.